Kumusta? Kumusta? Tayo ay mag-aaral na. Kumusta mga bata? Halina't makinig na kay Teacher La Arnie. Sa araling ito, ating makikilala ang mga kagamitan at mga hakbang sa paglikha ng three-dimensional craft na paper beads at inaasahang makamit ang mga sumusunod. Nakikilala ang mga kagamitan at hakbang sa paglikha ng three-dimensional craft na paper beads. Nakasusunod sa mga hakbang sa paggawa ng three-dimensional craft na paper beads. Napahahalagahan ang mga kagamitang makikita sa sariling silid-aralan o pamayanan na maaaring gamitin sa paggawa ng three-dimensional craft na paper beads. Ang ating aralin ngayon ay ang mga kagamitan at hakbang sa paggawa ng three-dimensional craft na paper beads. Tukuyin kung ano ang sinasaad sa bawat pangungusap. Piliin ang wastong sagot at isulat ito sa patlang. Ang blank ay isang uri ng 3D art na maaaring gumagalaw. Ang mobile art ay lubusang mahahangaan kung ito ay nakasabit sa blank na lugar. Ang blank ay uri ng sining na may taas, lapad, anyong paharap, tagiliran at likuran at maaaring malayang tumayo sa isang lugar. Pagmasdan at suriin ang mga larawan. Alin sa mga ito ang pamilyar sa iyo? Nakita mo na ba ang mga ito ng personal? Ang paggawa ng pansariling palamuti ay maaari mong gawing pangkabuhayan. Madali itong gawin kung gagamitin ang pagkamalikhain sa pagdidisenyo. Lalo nang mainam kung ang gagamiting materyales sa paggawa ay recycled o mga gamit na patapon ngunit maaaring bigyan ng bagong buhay. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging malikhain at pagkamaparaan. Makikita ito sa estilo ng pananamit, pagkain, at pagkahilig sa pagsusuot ng mga makukulay na mga dekorasyon, palamuti, at alahas sa katawan. Ilan dito ay ang mga pulseras at kwintas na higit na nagpapatingkad sa kanilang kasuotan. Ang paper beads ay likhang sining na ginagamitan ng mga pinulupot na papel na may iba't ibang hugis at kulay. Ang paggawa ng paper beads ay isang mabisang paraan upang mapakinabangang muli ang mga lumang dyaryo, magasin at makukulay na papel. Maaari itong gawing palamuti o dekorasyon sa ating tahanan at higit sa lahat, maaari rin itong pagkakitaan. Mga kagamitan: makulay na papel o lumang magasin, gunting, pandikit, barbecue stick, varnish, protective mask. Mga hakbang sa paggawa: mag-ingat sa paggamit ng gunting at sa matutulis na bagay. Gumupit ng mga hugis tatsulok mula sa makukulay na papel o lumang magasin na may 1x4 o 2.5 cm by 10 cm na tatsulok. Lagyan ng glue o pandikit ang magkabilang dulo ng tatsulok.
Ipulupot ang papel sa barbecue stick. Panatilihin ang tatsulok sa gitna habang pinupulupot. Higpitan ang pagpulupot sa papel kung nais na maging matibay ang beads. Kapag tapos na ipulupot, pahira ng pandikit ang kabilang dulo ng tatsulok. Lagyan ng varnish upang kumintab at hayaang matuyo. Siguraduhing magsuot ng protective mask upang hindi malanghap ang varnish. Mga bata, ating ilabas ang mga kagamitan at simulang gawin ang 3-dimensional craft na paper beads. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata!